Nabulabog ang isang birthday celebration sa Caloocan City nang sumalakay ang mga operatiba nitong July 20, 2024. At ang target ng mga operatiba, tumatagay pa. Arestado ang lalaki sa kasong qualified rape. Ano ang madilim na pinagdaanan ng biktima sa kamay ng suspect? 3 taon na nakalilipas pero sariwa pa rin sa alaala ng ilan ng biktima na itatago namin sa pangalang Imelda, ang bangungot na pinagdaanan ng kanyang nooy 17 taong gulang na anak na si Leia, hindi niya tunay na pangalan. Kwento ni Imelda, nagsimula ang kanilang kalbaryo nang dumating sa kanilang lugar ang dayong si Emmanuel de Luna o mas kilala sa tawag na Ekong. Naging caretaker po siya dyan. Yung tsuhin po niya sa tagal ng panahon, napansin na po niya na lagi po niyang kinakausap niya ba. Ang araw-araw na pagbili ni Ekong sa tindahan ni na Imelda, may hidden agenda na pala. Si Ekong, palihim palang sinusulyapan ang 17 taong gulang na anak ni Imelda na si Leia. Ngayon, yung bata, naglalaro po. Hindi naman po kami nag-ano kasi isip bata pa yung anak ko. Binibiro yung bata at sinusundan. Sinaway na siya at sinabihan siya, bakit sinusundan mo yung bata? Sabi niya, wala daw. Ilang buwan pa ang lumipas, napansin nilang tila nag-iba na ang mga kilos ng kanilang anak. Yung time na yun na nangyari sa kanya, parang na-trauma siya, nagbago yung ng isip niya. Lagi siya nagtatago sa bahay. Pag pumupunta may tao, sinasabi niya, Mama, papatay ako siguro yan, ikong yan. Labis nila itong ikinabahala lalo na't may espesyal na kondisyon si Leia. Sa edad ng anak ko na ganyan, walang kaisipan na maayos. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hanggang noong February 2020, isang lihim ang ibinunyag ni Leia sa kanyang mga magulang. At sinabi niya sa akin ang ginawa ni Emmanuel alias Ikong sa kanya. Ang dalagita, makailang beses daw palang pinagsamantalahan ni Ekong. Kulang pa ang hirap na tinanas ko bilang ina at ang anak ko muntik mamatay sa ginawa niya. Sobra-sobra hanggang ngayon ang pait. Hindi ko matanggap. Noong araw ding iyon, inilapit ni Imelda sa mga opisyal ng barangay ang sinapit ng anak. Sinamahan ng Violence Against Women and Their Children of Vauci Desk ang resibo sa tuktok ng Montalban, Rizal. Saksi raw ang masukal na lugar na ito sa paghihirap na sinapit ng dalagita sa kamay ni Ekong. Sa kinalalagyan po kasi ng kanilang bahay, nasa sulok sila na kung saan ay malalayo po yung mga kanilang mga kapitbahay. Wala man lang katao-tao. Kwento pa ni Leia, sumama raw siya kay Ekong matapos siyang pangakuan na bibigyan daw siya ng 20 piso at biskwit. At saan pupuntahan ako sa sunod sa damuhan. Nang mga oras na iyon, abala sa palengke ang kanyang nanay sa pagtitinda. Nang ipatawag ng mga social worker ng barangay si Ekong para sa krimeng ginawa, nowhere to be found na raw ito. Dahil dito, inilapit na ng mag-ina ang reklamo sa PNP Montalban. Batay po dun sa salaysay ng biktima, maraming beses siyang ginalaw nitong suspect. Hindi nga lang siya nakapagsumbong sa magulang sa kanyang ina, gawa ng siya ay tinakot. Makalipas pa ang 6 na buwan, naibaba na rin ang warrant of arrest laban kay Ekong para sa kasong qualified rape. Ang element niya, o ang tinatawag natin para maging pumasok sa qualified. Dahil sa kanyang sitwasyon, wala siyang kakayahan na mag-isip para sa sarili niya. Sa mga panahong ito, isinilang na ni Leia ang batang ipinagbuntis niya dahil sa pananamantala di umano ni Ekong. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel.